ko. Katatapos ko lang siyang linisin. Di ba? Ang init. Ang problema dito sa kwarto namin, ang init. Yung aircon, hindi halos gumagana. Kaya tignan nyo, may electric fan ako dyan. May electric fan din ako dito. Yan, electric fan yun. O, diba? Sobrang init po. Napaka-init talaga. Ngayon, o diba diba? Ngayon, itutuloy ko na yung pagkain ko. Ganun talaga. Kahit kumakain ka, pagka gusto nila magpalinis, halimbawa, nagkaroon ng bowel movement, tuloy yun. At yung bowel movement, grabe kahanap ko pagkain, di ba? Pagka gusto nilang magpalinis, wala kang choice. Kasi priority mo sila. Ang akin, meron ako dapat time para sa breakfast, lunch, tsaka dinner. Pero, alanganin kasi akong oras kung kumain. At saka, okay na yon. Sandali lang naman akong kumain eh. Pero sabi nila, dapat meron akong time para doon. At least 30 minutes to 1 hour. Kahit na kumakain ako eh. Pag tumawag eh, go ako eh, diba? Ganun tayo eh. Pagka may ginagawa naman ako, halimbawa, nasa CR ako, hihiyaw yan. Grabe, yung nakaupo ka sa inodoro. Tapos hihiyaw yan. Yay! Naganyan. Buti nga ngayon, tinatawag na ako. Dati hindi. Ganyan lang, ganyan. Hello lang siya ng hello. Kaya akala ko kasi hindi-hello nung una eh. Madali ka na nun. Diba? Tayo, hindi tayo gumagamit ng mga tissue. Tubig. Tubig tayo, diba? No? Sa mga CR dito na pang publiko, may baon akong basyo na tubig, bottled water na basyo. Yung bottle ng tubig. Walang laman. Igugas ako kahit sa pang publikong CR. Hindi ako mapakali. O di kaya naman may baon akong wipes. Hindi pwede hindi basa. Hindi pwede walang tubig. Tapos ko na siyang linisin. Tapos, inayos ko yung buhok. Sabi ko sa kanya, nung inayos ko yung buhok, nung kalilinis ko ng half body, hindi ko pa muna pinalitan yung depend niya yung diaper. Ayaw niya tinatawag na diaper. Gusto niya depend. Tapos, inayos ko muna yung buhok. Nagkagalit siya sa akin. You don't know how to fix the hair of black people. Black patient, sabi niya. Ako kung do you want me to fix your hair? Okay. What are you using? Oh, pinakita ko yung brush. This was bought by your son. Okay. What is that? This was given to me by your son. Ganun siya. Ang bags siya. Pero, okay lang ako. Bakit? Kasi trabaho. Ayoko kasi yung palipat-lipat. Ang hirap nun. Pag lumipat ako ng pasyente, mababakante ako ng ilang araw o ilang linggo. Tapos, ang makukuha kong pasyente, baka mabagsik uli, di pakikisamahan ko uli, di ba? Dito na ako. Konting tiis pa. Sabi ko nga, ang hiling ko lang, maging maganda ang Pasko. Kasi pag may trabaho, may papadala sa Philippines. At maganda yung Pasko, hindi ba? Yung ginasabi ko doon sa anak, lagi ko siyang mini-message para matandaan niya. Kasi ramdam ko, papalayasin ako. Sabi ko, hanggang ano lang. Hanggang, basta, this Christmas, sabi ko naman. Tapos, after Christmas Day, sabi ko naman, yung lahat ng pagkakataon, na mag-decide na sa iyo kung i-hire niyo pa ako o hindi na. Pero kung hindi niyo ako i-hire ulit, pagka yung medyo nag-day off ako, kasi Christmas, New Year, just let me know. Kasi hahanap na ako ng iba, hindi ba? Pero gusto ko na dito kahit siya mabagsik. Ang bagsik talaga. Walang araw na hindi. Pero okay lang ako. Bakit? Ganun ako eh. Grabe ha. Ito binibigyan ako ng pera, may sweldo ako. Yung dati kong buhay eh. Ako na nagtatrabaho, mabagsik pa yung kasama ko. Nag-compare na naman. Yes, you need to compare para makaya mo yung mga hirap na pinagdadaanan mo at yung mga hirap na dadating pa. Kasi kung hindi ka magko-compare,
yung magiging energy mo, yung strength mo, para paglabanan yung hirap na natitikman mo sa kasalukuyan. Di ba? Lagi ako nagko-compare. Na ako, balat sibuyas, magkukulong ako sa banyo, iiyak ako doon, tapos may tatahan ako. Jen, ang nipis mo. Ang sweldo mo isang buwan, 10,000. Patay gutom ang dating mo. Natiis mo yun, ito pa kaya kung hindi ba? Ganun lang yun eh. Kaya nga sabi ko nga, kung minsan, yung mga tao, hindi nila naiisip yung buti nung masamang kalagayan na meron sila. Tinetake for granted. Diba? Tulad yung tatay ng mga anak ko. Sige, hindi nga. Yung mga kabets mo na yan, mga bata yan kaysa sa akin. Pero, compare. Diba? Alam ko na compare yan. Yung pong mga asawa natin, yung mga ex-husband na sinasabi, yung mga lalaki na iniwan tayo, nagko-compare yan. Pero, matindi ego niyan, matindi ang pride chicken. Wari, hindi sila malungkot. Malungkot yan. Pinalalakas ko loob ko. Pinalalakas ko loob nyo. Grabe. Naputol yung aking vlog kanina. Maikli lang yun. Maikli rin to. Part 1 yun, part 2 to. Diba? O ngayon, ipagpapatuloy ko na yung pagkain ko nito. Yung pagkain ko ng toyo. Kasi nga, hindi sapat yung toyo ko. Tsaka yung scrambled egg. Hindi ba? Sarap kayo. Ayoko nang iinit kasi pag ininit ko ito sa microwave, tumitigas. Pag lumamig, okay na ako dyan. O, diba? Diba na? Sanay na ako. Kahuhugas ng pot? Who cares? Diba? Yung iba, sabi, ew. Ew ka dyan. Sabi nga ng mga nurse na kaibigan ko dito, ate, matagal ka na mag-caregiver. Yung bago-bago ako, hindi pa. Naku, nakakaya mo yun? Yung bagong hawak ka doon sa tapos kakain ka, masusuka ka, no? Sabi ko, nung bago-bago ako, ngayon, kaharap ko, gumagawa, umaamay, don't care. Yung butong ko, iniintindi ko, at yung perang ibabayad nito. Diba? Dapat practical ka. Dapat alam mo yan. Diba? O ngayon, sanay na. So ngayon kumakain ako, nagla-live ako, nagbablog ako, nagbibideo. Dito ako, part 1 yun, ito part 2. Ano lang yun. Hindi ako pwede mag-live eh. Bakit? Dahil magkukulong ako doon, hindi pwede. Dito na lang ako, di ba? Hindi ba? Bakit ganun? Masarap yung rice mo. Kahit anong ulam mo, basta mayroong rice, okay ka na. Uy, mamaya, anong araw ngayon? Tuesday. Tuesday ngayon. Pupunta ako dito sa kapitbahay ng Chinese restaurant. Bibili ako ng ulam. Bibili ako ulam. Iuwi ko sa bahay. Para may ulam kami. Pero kakain na ako muna. Hindi pala. Hapunan na lang. Dadaan ako doon. Para nung pag-uwi ako, mainit pa. Tulog na uli. Masang ito magdamag. Ang problema ng anak, bakit daw yung nanay niya tulog maghapon? Sabi ko sa kanya, bakit yung maghapon? Why are you thinking of the kamot ng kamot? Makati daw Makati. Lahat na ginawa kong linis, lahat ng klaseng lotion ginamit namin. Hindi, nasa ano na lang yan. Habit na lang niya. Asa na nga ako? Sabi ko doon sa anak, don't worry about the day when she's sleeping. Maybe she didn't sleep the night. She didn't sleep last night. Ganun sinasabi ko. Bakit hindi siya natutulog sa gabi? I don't know. Why don't you ask her? Sabi ko, basta ko tatanong kung hindi tutulog sa gabi yung nanay niya. Hindi mo. Kasi maghapon tulog. Gusto ko yun. Tayo mga caregiver, pag tulog ang pasyente, natutuwa tayo. Di ba? Hindi, totoo. Totoo siya sabi ko. Kasi gigisingin ko lang yan. Hindi, pag halimbawa, hindi ko ginigising pag tulog eh.
medyo didilat yan. Doon ko sasabihin, oh, it's lunch time. Oh, really? Okay, are you ready for lunch? O, ganun siya. Oh, it's dinner time. Hihintayin mo. Nagsusumbong to. Nagsusumbong. Nung minsan, naglagay ako ng iniwan ko yung cellphone ko, iniwan ko yung record. Nagsusumbong na hindi totoo. Kaya alam ko, gusto kong ligwakin nito. Nagsusumbong, hindi totoo. Dati, pag may bisita, ang instruction sa akin, record ko. Nire-record ko, pinaparinig ko sa kanya. Sa anak. Ang badal, hindi ko na ginagawa. At saka, hindi ko na rin ginagawa yung nirecord ko ulit kung ano pinag-usapan nila pag wala ako. Hindi na, masakit eh. Ang sakit ng may alam o may natutuklasan, hindi pa. Sakit. Narinig ko doon sa record yung sinasabi niya sa akin. Tapos sabi ng anak, gusto mo? Tapos liligwain. Kaya ako, nilinaw ko, tinext ko siya. May goal, may target. Dapat makalakad ko ng December. Binibigyan ko siya ng pahiwatig o pakaramdam hanggang December ako. Ano na ngayon? August. September, October, November, December. 3 months na lang. 3 months na lang akong tiisin. Siya na magtitiis sa akin ngayon kasi ako nakapagtiis. Diba? Nakapagtiis ako. Alam ko mayroong gustong pumasok dito eh. Alam ko mayroong gustong lumipat dito kasi hindi sila hinihintuan ng caregiver na nandun. At alam ko, hinahanapan nila ako ng butas. Alam niyo ba? Ang lagi niya reklamo sa akin, ang lakas kong gumamit ng sabon. Grabe ha? Amoy ng pupo. Makain ako. Amoy ng ilikit. Ang lagkit. Ayaw naman niya araw-araw naglalaba ako. Alam niyo, bumibili na ako ng sabon. Nag-a-adjust ako doon sa quarters, doon sa coins na budget. Nag-a-adjust ako. Tinitipid ko yung gamit ng mga kung ano-ano. Tinitipid ko talaga. Natutunan ko yun para makakabili ako ng extra sabon dito sa baba. Meron ditong maliit na store. Hindi na ako humihingi. Pag bumili siya, fine. Pero never na ako nang hingi. Kailan ko ginawa? Bumili ako noon, ginagamit ko na. Naglaba ako ngayon eh. Kasi ang dami-dami na. Tinitipid ko. Yung kumot, pagka madumi, binabalik-baliktad ko yun. Kaya yung kumot pagka nilabang ko isang katerba dumi, wala ka makikita ng malinis sa parte. Basta hindi siya mapanghi. Kasi papanghi buong bahay. Ganun na ako ngayon. Ginagawa mo. Hindi ko sa pabili ng sabon. Sukdulan nga ako. Naabunuhan ko. Pero so far, hindi naman ako mag-aabuno kasi alam ko i-manage. Tagal ko na dito. Kaya, pagka kinausap ako, napapalis sa sabi ko, bear with me. 3 months. Ganoon tayo. Fight for your right. Kaya ako, si Cathy Binag, girl, believe ako sa'yo. Go. Sa sobrang ganda mo, marami talagang mai-inlove sa'yo. Palagay ko yung mga naninira sa'yo, in love sa'yo yun na hindi mo pinansin. Ako legal wife ako, pero kakampi ko si Cathy Binag. Sabi ko nga, kinaiinisan ko po, yung kabit ng asawa ko. Hindi po yung kabit ng kung sino, o naging kabit ng kung sino. Yung mga naging kabit niya noon, wala akong pakialam, di ko nga binabanggit pero itong kasalukuyan na bumababad sa bahay ko at naglulupasay doon paglasing na at akala mo kung sinong krena doon ako galit na galit. Girl, huwag kang tatambay sa bahay ko. Grabe yung epekto ng ginawa mo hanggang ngayon, no? Bitter ako. Nagpapakatotoo lang ako, diba? Sige, kayo po yung lumagar sa lugar ko. Kayo lumugar sa lugar ko. Kayo yung dating asawa. Bahay mo yun. Tumatambay yung kabit ng asawa nyo. Tapos magluluno pa sa'yo doon paglasing. Akala mo ko sinong reyna na pinagsisilbihan. Grabe. Hindi ba? Nakakainis. Yung mga naninira kay Cathy Binag,
Kala mo kayo malilinis. Nag-aaway. Kala mo kayo malilinis. Para kayong mga walang kasalanan. Buti nga siya, handang ipagtanggol yung bayan. Kaya niya ba yung ginagawa niya? Oo. Ito galing mo. Tsaka alam niyo pa, ang nakarelasyon kasi ni Ate Binag, congressman, ex-congressman, ay, oo, congressman nga, at friendship siya, yung pinaka-powerful sa Philippines. Ang problema kasi, inapin nyo kasi dapat inisip nyo, baka magkahiwalay to. Isang la tayo kay Devil. Pero bilib na bilib ako kay Ate Binag. Girl, saludong ako sa'yo. I love you. I like you. I love you, Ate Binag. Go. Sige po. Uubusin ko na ito. Hindi ko maubos eh. Kasi shit ko. Bye everyone. Ito po si caregiver Nana ng Illinois, USA. Go tayo kay Ate Binag. Subaybayan niyo si Ate Binag, ha?